the Passenger Forum, or TPF, has some concerns. This network of commuters advocating for mobility wants the DOTR to take another look at increasing fees and safety issues at NAIA. We have TPF's Advocacy Officer Mark Quinto with us tonight. Hello Mark, and welcome to The Big Story. Good evening po, Ma'am Ces, Sean and Pauline, at sa mga manonood po ngayong gabi. So, ano po ang dahilan kung bakit meron kayong formal na demand sa DOTR? Well, nag-submit po kami kaninang umaga ng demand letter sa office po ni Secretary Lopez ng Department of Transportation para po sabihin sa kanya na habang nasa gitna po tayo, di ba, ng pag-uusap kung ano ang mga po pwedeng hakbang na gawin ng pamahalaan para tulungan po ang mga commuter, gusto po nating sabihin na wag din po sanang kalimutan ang mga mananakay ng eroplano o yung mga airplane passengers. Particularly po, ang concern namin ay yung pagtaas ng fees and charges, particularly po sa NAIA. Nitong nakaraang araw po, di ba, yung CAAP ay nag-announce ng reduction in terminal fees, pero excluded po dito ang NAIA dahil ang NAIA po ay nasa ilalim na ng isang private consortium, no, ang PPP. At yung governing order po niyan, yung MIA Revised Administrative Order number 1, para po babaan kung sakali yung mga fees and charges na yun, kailangang amyendahan. At yun po yung panawagan natin sa Department of Transportation na balikan po itong order na ito. At lalo na po nasa gitna tayo ng krisis, no? Yung fuel ay tumataas, wala pang kasiguraduhan, di ba? Kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. At ang increase in operational cost po ng mga airlines, particularly mga fuel surcharges, ay naipapasa po yan sa mga commuters. Tapos dagdag pahirap po itong increase na terminal fees or yung passenger service charges. Ito pong terminal fees ay nakapaloob na sa ticket. Yes po, yes po. Yung international po na dati, before itong administrative order number 1, international is 550. Naging 950 pesos po. Yung domestic naman ay 200, tas naging 390 pesos po. Ito po ay sabay na inilabas o ipinatupad kasabay nung pag-assume ng private concessionaire, yung NNIC, New NAIA Infra Corporation, nung operations, no, ng NAIA terminals. So ang sinasabi nga po natin, nung nag-assume sila nung September 2024, biglang nag-increase ng fees o terminal fees nang wala naman pong nangyari pang mga significant structural developments and improvements. Pero ngayon, meron ng improvement. So, since syempre na-privatize na yung operation niyan at nag-i-invest naman yung operator, hindi kaya justified ang increase? Sa nakikita po natin yung mga changes so far, di ba, na nakita po natin, ay mga cosmetic changes, mga facelift, no, improvement ng mga pader at ibang mga facilities. Sa tingin po namin, hindi pa yun mag-justify sa ganong kalaking increase in terminal charges, terminal fees. So ano po ang response ng DOTR? Will there be a public hearing, a consultation with kayo po, your group, and operator? Sa ngayon po, wala pa po tayong nakukuhang response, pero sana po ay sa lalong madaling panahon, meron na po tayong makuhang response from Secretary Lopez and even kay MIA General Manager Ines. Maganda po yun, tama, no, na kung babalikan po yung administrative order na iyan, ay magsagawa po ng malawakang consultation. Kasi hindi naman po biro yung dami ng mga mananakay, no, nasa 140 to 150,000, no, yung daily passengers, no, diyan po sa NAIA pa lang. So maganda po na mapag-usapan. Tapos siyempre hindi lang naman po kami, marami pa pong iba't ibang mga grupo na rin ang
nagpahayag o nag-air ng kanilang concerns tungkol po dito sa nangyayaring ito. Medyo belated lang kasi September pa to nangyari. Ang inyong complaint, what I mean is medyo natagalan from the time of the implementation. Ay, hindi po. Gusto lang po natin balikan pero ever since nung na-implement po itong administrative order na ito, marami na pong iba't ibang mga grupo ang nag-file ng mga letters. Actually, meron na rin pong pending motions before the Supreme Court regarding itong administrative order and even yung concession agreement. So hintayin na lang po natin no kung kailan man mag-decide yung Supreme Court tungkol po sa kahihinatnan nun. Ganun pa man, ano pa man yung kahinatnan nung proceedings na yon sa korte, tuloy-tuloy po naman na ang ating panawagan sa Department of Transportation, sa government, no, na bigyang pansin din po yung hinaing ng mga airplane pa. Mark, the terminal fees, no, hindi pa yan nababago since the year 2000. Ito na nga lang, no, nung nag-take over yung NNIC, as you pointed out, na tumaas siya. I wanted to ask you if meron ka bang fair amount or did your group have a fair amount that you were able to calculate kung magkano ba yung fair and justified na increase sa mga terminal fees for international and domestic passengers? Well, at the very least po, kung po pwedeng ibalik doon sa yung dating rate no, na 550 at for international and 200 for domestic. At least dito po habang nasa gitna po tayo ng crisis at kung magkaroon nga po ng consultation kung sakaling mag-decide po ang Department of Transport at ang MIA na balikan po itong order na ito, ibalik po doon sa lumang rate. At ito po kasing fees na ito, itong rate na ito ay nakapaloob po doon sa concession agreement. Kaya po sinabi natin kasabay nung pag-assume ng private concessionaire ay ito rin pong pagbaba nitong order na nag-i-increase ng fees and charges. Actually, hindi lang po fees, kahit yung ibang mga regulated fees like landing and takeoff charges, airplane parking, etc. na mag-drive up ng operational costs ng airline and in turn ay papasanin po ng mga pasahero kasi ipapasa sa mga passengers. Tinanong nyo na ba ito, itong mga concerns ninyo sa new na IA Infracorp din? Parang ang statement po ng NNIC before, di ba? Bakit ganyan yung sinasabi nyo na, again, yun nga po, ngayon lang nag-increase after 20 years. Pero ang sabi nga po natin, or ang posisyon po natin, hindi naman po ito dumaan sa malawakang konsultasyon. At ngayong nasa gitna tayo ng crisis, baka naman po pwedeng pag-isipan ulit, no? O anong Oops. All right. hakbang yung pwedeng ibigay nating tulong sa mga mananakay ng eroplano, no? Kung Isaac po. Mark, Sorry, we're just kung losing isuspend you po, a bit, ano? Pero, so we're gonna check the connection. Can you hear us okay, Mark? Yes po. Ako po. Okay, go ahead. So yun nga po, kung either isususpend itong order on increasing fees and charges pending mga consultations or tuluyan siyang ibabasura. Kanina, Mark, nabanggit mo, ano, na So yun halos... po, intayin po natin sa mga... Okay, so kanina nabanggit mo, Mark, ano, na halos dun sa mga upgrade na nakita natin since nag-take over Susunod na araw ang po. NNIC, Yes po. parang halos puro cosmetic lamang. But I believe you're also raising some safety concerns. Recently, alam natin, nag-viral, naging controversial din ang NAIA Terminal 1 dun sa Kisame na nag-collapse. And then last year, meron din yung issue ng substandard bollards. Pero ano pa ba yung nakikita mong mga glaring problem sa ating mga paliparan? Bukod po dun sa dalawang yan, no, marami pa pong mga hindi na-address. No? Kailangan pong magkaroon kaya kasabay nung ating demand
or pakiusap na isuspend yung fees and charges or increase in fees and charges ay magkaroon ng isang comprehensive and transparent na safety and security audit no nung buong NAIA terminal. Kahit sino pa man, kahit sabihin natin itong part na ito or itong structure na ito ay ginawa before the assumption of the private concessionaire. Pero dahil sila na po ngayon ang nag-ooperate at nagme-maintain, no, sila na po ang may ultimate responsibility doon sa kung ano man yung nangyari at posible pang mangyari na sana hindi naman no, in the future. Doon sa mga biyahero na nakakausap nyo, Mark, ano ba yung mga sinasabi nilang complaints nila sa ating mga airports? Isa po dyan yung well, hindi masyadong may ilan po tayong nakikitang parang mga dagdag na mga spaces no parang lounge or for public no pero hindi pa rin po ganun kalaki. Nagkakaroon pa rin po ng alam mo yun pagsikip no lalo na kapag dumadami yung bilang ng mga pasahero at walang espasyo para lahat ng mga pasahero ay makaupo o makapahinga ng maayos. Bukod pa po dyan dahil kasama din po doon sa order na binabanggit ko yung increase in rental fees no and charges. So marami pong mga concessionaires o yung mga dating nagtitinda sa loob ng mga terminal ang nagsara no. So ibig sabihin meron pong mga manggagawa ang nawalan ng trabaho. At kung meron mang mga makakapagpatuloy or meron mga bagong concessionaires na magtitinda po sa loob ng terminals para po i-offset yung pagtaas ng rental fees and leases ay po pwede po nilang ipasa yon sa pasahero sa pamagitan ng mas mataas na presyo ng mga pagkain at produkto. So with that said, Mark, willing ba kayo mag-compromise if ever? Or partial reduction siguro sa terminal fees or total rollback talaga yung hinihingi ninyo? Tsaka may deadline ba kayong ibibigay sa DOTR? Well, ang best po ay kung ibalik doon sa original, no, which is 550 for international and 200 for domestic. Kung hindi naman po ay pag-usapan natin kung anong hanggang saan yung po pwedeng decrease. Kasi if I'm not mistaken, yung sa Kaap, yung sa ibang mga terminals, parang from 900 to 700 yung international. Tapos from 300 to 150 yung sa domestic, yung sa ibang mga terminals na hawak ng Kaap. So kung nasa 150 to 200 pesos na decrease ay okay na rin po siguro yun. Pero syempre gusto natin po yung private concession rates if possible. Kung sa timeline naman po, as soon as possible nakakayanin. Bukas naman po ang aming grupo at iba pang mga kasama namin no o iba't ibang mga personalities and organizations na kaisa po natin dito sa panawagan na ito. Okay. But Mark, are you against privatization or kasi mahirap naman to attract investors and we know that private sector will run airports better than government. But this may turn off investors to operating, infrastructure like airports, for instance. Hindi naman po against sa modernization. Ang gusto lang po natin ay yung system na hindi naman po ipinapasa sa mga mananakay at mga consumer yung dagdag na gastusin. Pero naalala ko lang din po if I'm not mistaken, yung dati pong GM or General Manager ng Manila International Airport ay ngayon po ay nasa nasa NNIC. So ayun. Ibig sabihin kung ano man yung mga nangyari before or ginawa mga positive, negative, hindi po natin masasabi kung mangyayari habang siya po ay nandito sa NNIC. But to be fair though, they do remit about 82% of their revenues back to the government.
So, I was wondering, did NAIA or new NAIA Infracorp ever get back to you on your complaints? Tingnan po natin antabayanan po natin kung meron din po silang magiging response sa amin. Pero just to be clear po, yung 82% po na remittance nila, hindi po kasama doon yung yung terminal fee o hindi lahat nung terminal fee. Yung iba pong fees na sinisingil ng NNIC like yung mga landing take-off at airplane parking at iba pang mga fees, ayun po doon sila kumukuha ng 82%. No? Pero pagdating po doon sa terminal fees, hindi po ganong rate din. O parang siguro majority po ang napupunta pa rin sa NNIC. Okay, babantayan na lang natin yung tugon ng DOTR dito. We thank you for talking to us here on The Big Story. Mark Quinto of the Passenger Forum.